What's up mga kamoto? Welcome to my channel. So wala nang intro, tanggalin na natin itong crankcase. So para matanggal natin yung mga bolts na yan, gamit lang tayo ng T-wrench na 8mm. Kung meron kayong impact wrench, much better. So wala tayo nun, primitive tayo mga kamoto. So itong gagamitin natin, T-wrench. So yan, fast forward na natin para hindi na masyadong mahaba yung video, no? So bali mga tinanggal natin tornilyo, may tatlong klaseng size. So itong maliliit, dito yan, no? Diyan, diyan, at dun banda sa taas. Tapos ito namang malalaki, itong isa dito sa may gitna, tapos yung isa sa may gilid. Tapos yung medium size na 5 pieces na yan na tornilyo, diyan na yan paikot. So yan. So para mahugot na natin yung crankcase mga kamoto, meron tayong diskarte dyan. Yung iba kasi pinupukpok pa yan para matanggal eh. So ito gagawin natin, gamit lang kayo ng flat screw. Yan, sikwatin nyo bandang gilid yan, bandang dyan sa ilalim. Once na umatangat na yan, pwede nyo lang hatakin yan. O, diba? Tanggal. So proceed tayo dito mga kamoto, tatanggalin na natin yung torque drive tsaka drive pulley. Bali ang gamit natin pantanggal dito mga kamoto is etong wide tool tsaka close range na 19mm. So yan, tanggal na. May washer yan mga kamoto, tabi nyo muna. Dito naman tayo sa drive pulley. Nakikita nyo yung butas na yan, dalawa. Tuksok nyo lang dyan yung wide tool para mapigilan yung pag-ikot habang tinatanggal nyo yung tornilyo. So yun nga, kung meron kayong impact tools, much better. Mas mapapatali talaga yung trabaho nyo dun. Hindi nyo na kailangan gumamit ng wide tool na yan. Para matanggal yung tornilyo na yan sa drive pulley, gamit kayo ng 22mm na socket wrench. So yan, natanggal naman natin agad yung mga tornilyo, no? Yan, meron niya makapal na washer. Tabi nyo muna. Yan, ugutin na natin yung clutch bell. So kung makikita nyo mga kamoto, sobrang dumi na. Kailangan na talaga nito ng CVT cleaning. Yan, baklasin na natin. So yan, ito yung torque drive tsaka clutch lining. Yan, ang dumi na talaga niya. So yan, tanggalin na natin yan kung saan nakalagay yung mga flyball natin. Tanggalin na natin itong backplate. So yan yung mga bola niya mga kamoto. Kung yan may mga bengkong na, palitin na yan. So ito okay pa, talagang linis lang ang kailangan. So sa paglilinis mga kamoto, ang gamit natin is itong engine degreaser. Pwede rin naman yung carburetor cleaner, pero madalas talagang ginagamit sa paglinis na itong panggilid mga kamoto is gas na galing gas station. So dahil ito ang available sa atin mga kamoto, itong engine degreaser, to gagamitin natin. So yan, fast forward na natin para mabilis tayo matapos. After nyo malinisan ng engine degreaser, banlawan nyo na mga kamoto. Okay lang yan mabasa, basta tutuyuin nyo lang na mabuti. So yan, hanggat may nakikita pa kayong dumi, kutkutin nyo lang, tanggalin nyo lang. Yan, once na nalinisan nyo na ng maayos, nakikita nyo na wala ng mga dumi-dumi, punasan nyo na ng tuyong basahan, tuyuin nyo lang maigi. So dito na tayo sa torque drive tsaka sa clutch lining. Kakalasin natin yan, kakatayin natin yan mga kamoto. Ang gamit natin pang tanggal dito is etong adjustable wrench na kaya hanggang 39mm. Ang kadalasang ginagamit na pangtanggal dito is yung close range na flat na 39mm. Makakabili kayo nun sa Shopee, mura lang. So dahil wala tayo nun, mano-mano nating tatanggalin to mga kamoto. Kaya naman yan ng adjustable wrench. Yan, gayahin nyo lang yung ginagawa ko. Pukpuk nyo lang. Yan, luluwag at luluwag din yan. Once na lumuwag na, apakan nyo ng paa nyo. Kasi once na natanggal yung tornilyo na yan, tatalsik yan mga kamoto. Kasi meron yung spring eh. Kaya dapat alalayan nyo. So ayan, natanggal na natin yung clutch lining. And yung center spring, tabi nyo muna. Kaya kita nyo sobrang dumi. Gagawin natin dito mga kamoto, paghihiwalayin natin yan. So may hugutin tayo dyan mga kamoto, yan, yung bilog na yan, na cover. At tanggalin natin yan, hugutin nyo lang. Yan, so once na natanggal nyo, tabi nyo muna.
So dito naman mga kamoto, para totally mapag-iwalay na natin yan, meron yan tatlong lock pin. Gamit lang kayong long nose, huhugutin nyo lang yan isa-isa. Maliliit yan mga kamoto, ingat lang kayo na baka mawala. Yan. Yun. Dito naman tayo sa clutch lining. So meron yung lock na pa letter C, sikwatin nyo lang ng flat screw. Tatlong lock din yan mga kamoto, maliliit lang din yan, ingatan nyo na wag mawala. Yan, so gamit kayo uli ng flat screw para matanggal yung plate na yan. Sa iba medyo mahirap tanggalin yung plate na yan, kailangan nyo pang puwersahin, lalo na dun sa matagal na hindi nalinisan yung panggilid nila. So dito tatanggalin na natin yung clutch spring. Yan ang gamit kong pangtanggal, yung long nose. Medyo mahirap tanggalin yan, may ginagamit na special tools dyan na parang long nose din. So dito mano-mano tayo uli, long nose kaya na yan, gayahin nyo lang yung ganyan kung diskarte. So dito tatanggalin na natin yung pinaka-clutch niya. Nakikita niyo maganda pa yung play, pero syempre lilinisan na rin natin. Tanggalin nyo lang. Yung iba kasi pagka sobrang tagal nang hindi nalinisan, hirap nang bumuka yung clutch arm na yan. Saka hirap na rin hugutin pagka gusto mo nang linisan. So ito okay pa naman. So bali ito yung buong assembly ng torque drive tsaka clutch lining. So ito yung isa sa drive pulley. So dito una kong lininisan yung drive pulley, sinama ko lang yung clutch bell. Yan, dinalawang set ko para hindi ako malito pagka i-assemble ko na. Engine degreaser uli yung ginamit natin ditong panglinis. Yan, gamitin nyo lang ng paintbrush. Hanggat may dumi, tanggalin nyo lang. Yan, once na nalinisan nyo na, banlawan nyo lang. Okay lang mabasa ng tubig yan mga kamoto, basta tutuyuin nyo lang ng mabuti. Kung meron kayong hair blower, much better, bugahan nyo para mabilis matuyo. Dito naman tayo sa second set, sa torque drive tsaka sa clutch lining. So yan, alam nyo na yan mga kamoto, linisan nyo lang ng maigi. Simpleng paglinis lang naman yan, alam nyo na yan. So fast forward na lang natin. So yan, banlawan nyo lang, tapos tuyuin nyo lang ng maigi. So syempre lilinisan din natin tong crankcase. Engine degreaser uli ang panglinis natin dyan. Same procedure, after linisan banlawan nyo lang. After banlawan, tuyuin nyo lang ng maigi. After nyong linisan yung crankcase, yan, lagyan nyo lang ng konting grasa yung banda dyan, yung bearing na yan, konti lang. So after natin malinisan lahat-lahat, assemble na tayo mga kamoto. So yan, kabit nyo lang uli yan. Kung paano nyo naman siya tinanggal mga kamoto, ganun rin naman ang pagbalik. Yan, lagay nyo lang uli yung tatlong lock pin. Tapos lalagyan natin grasa yan, yung mismong pinaglagyan natin sa lock pin. Yan. Yung mga excess na yan, pupunasan natin yan mamaya. Ganyan karami lang mga kamoto. Bali ang gamit pala natin ditong grasa, high temp grease mga kamoto. Huwag kayong gagamit ng ordinaryong grease kasi possible na matuyo lang yon. So yan, dapat ganyan siya mga kamoto. Lalagyan na natin yung bilog na cover na yan. Pasok nyo lang yan, isagad nyo hanggang dulo. Once na nasagad nyo na hanggang dulo, check nyo kung nagpe-play, ikot-ikot nyo ganyan. So yan, proceed tayo dito sa clutch lining. So yan, nakikita nyo yan, yung pinapasukan ng clutch arm natin. Lagyan nyo ng konting grasa. Tapos lagay nyo na yung clutch lining natin. Yan, check yung maigi, dapat yan nagpe-play ng maayos, bumubuka-buka. Yan, kakabit na natin ngayon yung clutch spring. Yan, nakikita nyo maiksi na yan. Yan, dyan yan nakakawit. Maiksing hook. Tapos yung mahabang hook, yan, dun yan sa kabila. Yan, so long nose lang din uli yung pagkabit natin dito sa clutch spring. Mas madaling ikabit yan mga kamoto kung meron lang talaga tayo ng special tools. Parang long nose lang din yun mga kamoto.
So ayan, balik na natin tong plate na to. Yung kabilang surface niya mga kamoto pa curve, tapos yung sa may kabila naman flat. So dapat ang nakaibabaw dyan yung flat surface para mailagay natin na maayos yung lock na pa letter C. So yan, ilalagay na natin yung lock nya. So gagamit tayo dito ng long nose. Yan, gayahin nyo lang yung ganyan kung diskarte para pumasok yung lock nya dun sa may bilog. So ayan, ikakabit na uli natin yung clutch lining sa torque drive. So may shape yan mga kamoto, tsaka shape dyan. So ipagsasakto nyo lang yung butas na yan. So dito gagamit kayo uli ng helping feet nyo. Yan, hapakan nyo lang uli. Basta nasakto nyo na sa butas, ilagay nyo na yung tornilyo. Siguraduhin yung nakapasok na ng maigi yung tornilyo bago nyo bitawan. Yan, so ikot-ikot nyo lang. Dito naman mga kamoto, hihigpitan na natin siya. So apakan nyo lang uli ng paa nyo para lumubog yung spring, para mas maikot nyo pa ng maayos yung tornilyo. Yan, so higpitan pa natin uli siya mga kamoto. So paano yung ginawa ko kanina na pagtanggal, ganun din mga kamoto, yung pag-tighten o yung paghigpit, pupukpukin din natin para siguradong hindi kumalas yung tornilyo. So dito naman ngayon tayo sa drive pulley. So yan yung bola mga kamoto, yung fly ball. Yan, nakikita nyo yung white, dapat naka-face yan sa right side pag ilalagay nyo. Yan, dapat pa ganyan. So ganyan ang orientation niya mga kamoto. So bali ito mga kamoto, yung black na yan yung tinatawag na slide piece na nakakabit sa backplate natin. Dapat pag kinabit nyo yan sa backplate natin, medyo masikip pa. Kasi pagka sobrang luwag na, isa yan sa pwedeng cause kung bakit maingay yung panggilid natin. So pagka ganoon mga kamoto, palitan nyo na, mura lang naman yung slide piece. So ito namang belt mga kamoto, hindi naman basta-basta pinapalitan yan. Matagal yan bago mapalitan. Check nyo lang maigi. Pagka sa tingin nyo parang nagkakrak-crack na siya, yun, palitin na yun. Pero ito okay pa, punas-punasan nyo lang, huwag nyo babasain. Yan, pagpag nyo lang. So dito naman mga kamoto, maglalagay lang tayo ng konting grasa. So yung konti lang mga kamoto, yung bang mapahiran lang siya. Yan, maglalagay din tayo ng konting grasa dyan. Tapos pasok nyo na yung bushing. Yan, tapos salpak nyo na. Yan, lalagyan na natin yung torque drive. Pasok nyo na. Huwag nyo munang ipasok ng todo, lalagay natin yung belt. Dapat yung paglagay ng belt, nababasa nyo yung Honda. So yan, pag nakaganyan posisyon na, kakabit na natin yung other parts ng drive pulley. O yan, pasok nyo na yan. Yung washer na makapal, tapos yung tornilyo. Tapos lagay na natin yung clutch bell, yung washer niya, tapos yung tornilyo. Ngayon naman, hihigpitan na natin siya mga kamoto. So sa paghihigpit, huwag masyadong mahigpit, dapat yung sakto lang. So yun, okay na yung ganung kahigpit. Siyempre, higpitan din natin to sa drive pulley. So ganun lang din mga kamoto, wag natin masyadong ihigpitan, dapat yung sakto lang. So ayan, pagka all set na, siyempre, ite-testing natin yan. So ite-turn on natin yung engine. So once na okay na, wala naman tayo naging problema, wala tayo nakalimutang ikabit. So ilalagay na natin tong crankcase. So salpak muna natin yung mga tornilyo, yung dalawang malaki ganyan. Tapos yung tatlong maliliit dito.
Naturo ko na naman sa inyo kung saan nakalagay ang mga yan. So yan, the rest na medium size na tornilyo, dyan yan nakalagay. So yan, higpitan na natin, no. So sa pag-higpit, uli mga kamoto, wag sobrang higpit, dapat yung sakto lang. So yan, syempre bagong linis ang panggilid natin, palitan na rin natin yung air filter natin. So yun mga kamoto, ganun lang naman maglinis ng panggilid ng Honda Click. Kung mahilig kayong mag DIY at meron kayong mga tools dyan na pwedeng gamitin, bali sundan nyo na lang tong tutorial na to. So hanggang dito na lang mga kamoto. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo tong video na to o may natutunan man kayo, pakihit na lang ng like, share, and subscribe button. Damay nyo na rin yung notification button para lagi kayong updated sa mga bago kong uploads. Bye bye!